Noong 2022, isang tila ordinaryong CCTV clip ang nag-viral sa social media sa Indonesia. Sa unang tingin, wala itong kahinahinala. Isang kalmadong lalaki ang sumakay sa elevator habang nagtutulak ng shopping cart na puno ng mga bag at unan, at kasual na ngumingiti at tumatango sa isa pang nakasabay. Mukha siyang komportable. Subalit ang pang-araw-araw na eksenang ito ay nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan nang lumabas ang balita na naaresto ang lalaki dahil sa pagpatay. Ang mismong footage na iyon ang naging matibay na ebidensya. Ang masayahing lalaki ay hindi lang nagtatapon ng basura. Inilalabas niya pala ang bangkay ng isang babae mula sa gusali. Ngayon, hihimayin natin ang isang nakakapangilapot na kaso na yumanig sa buong Indonesia. Ang kwento ni Rudolph Tubing. Noong October 17, 2022, bandang 9:30 ng gabi, may dalawang lalaking nagmamaneho sa Kalimalang Street sa Bekasi, Indonesia nang makaramdam sila ng kakaiba sa isa sa kanilang mga gulong. Huminto sila sa ilalim ng Bitchakayo Toll Road at nalamang na flatan pala sila. Gabi na noon, medyo bakante ang kalsada, kaya naisip nilang palitan na lang ito ng mag-isa. Habang nagtatrabaho, napansin nila ang isang malaking plastic bag sa gilid ng kalsada. Sa totoo lang, ay sikat na tapunan ng basura sa lugar na iyon. Nagiiwan doon ang mga tao ng mga debris ng construction, lumang muebles at kung ano-ano pa. Kaya inakala ng dalawa na basura lamang ito. Marahil ay inilipat nila ito para hindi makaharang sa gilid ng daan. Ngunit nang lumapit sila, bigla silang nasinghap sa kilapot. Ang mga daliri ng paa ng tao ay nakausli palabas ng plastic bag. Agad nilang tinawagan ang mga pulis. Dumating ang mga otoridad, sinecured ang lugar at sinuri ang bangkay. Ito ay isang babaeng nasa edad 30s. May mga pasasya sa mukha at mga marka ng sakal sa leeg. Ngunit hindi pa nila alam kung sino ito. Siyempre, malaking balita ang pagkakaroon ng bangkay sa gilid ng isang abalang kalsada. Ngunit ang higit na nagpatakot sa mga mamamayan ng Indonesia ay kung sino ang pumatay sa kanya. Si Christian Rudolph Martahi Tubing. Ang lalaki ay hindi isang marahas na kriminal. Hindi siya ang tipo ng tao na magpapaduda sa iyo. Siya ay isang madasaling Kristiyano, isang ama, isang therapist na nagtatrabaho sa mga batang may espesyal na pangangailangan at isang batang pastor sa isang lokal na simbahan. Kaya paano tayo humantong dito? Tulad ng lagi nating ginagawa, bago natin talakayin ang kanyang mga ginawa, kilalanin muna natin ng kaunti ang lalaki mismo. Si Rudolph ay nagmula sa isang upper middle class na pamilya. Sa labas, mukhang perpekto ang lahat. Isang kagalang-galang at may kayang pamilya. Isang perpektong larawan. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, nagiging marahas ang sitwasyon. Binubugbog si Rudolph ng kanyang mga magulang tuwing may ginagawa siyang hindi nila sinasang-ayunan. At mula sa murang edad, natutunan ni Rudolph na lunukin na lamang ang anumang nararamdaman niya para lang mapanatili ang kapayapaan. Walang paraan ng pagpapahayag ng sarili na hindi nagtatapos sa masama. Kaya lumaki siya na hindi alam kung paano ilabas ang kanyang mga emosyon sa normal at malusog na paraan. Naipon ang mga ito hanggang sa sumapog. Gayunpaman sa larangan ng akademya, naging matagumpay siya. Matalas siya, nakatutok, at ang tipo ng estudyante na pinapansin ng mga guro. At sa maagang yugto pa lamang, naakit na siya sa teolohiya. Kumuha siya ng klase sa teolohiya noong high school. Pagkatapos ng graduation, nagtungo siya sa United States para magkolehiyo na nagpapalak na ipagpatuloy ang landas na iyon. Ngunit hindi niya ito natapos. Pinalaya siya ng immigration dahil sa paglabag sa visa, kaya bumalik siya sa Indonesia.
ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral at nakuha ang kanyang degree sa theology noong 2015. Pagkatapos noon, lalo pa siyang nanalig sa kanyang pananampalataya. Naging tapat siyang Kristiyano, isinubsob ang sarili sa gawaing simbahan at kalaunan ay nag-ordain bilang isang batang pastor sa Kasi Allah Ministry Church sa Bucor. Nagtatrabaho rin siya bilang therapist para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Isang trabahong nangangailangan ng matinding pasensya, kakayahang magbasa ng tao at labis na init ng loob. At sa lahat ng kwento, nasa kanya ang lahat ng iyon. Mula sa unang araw, minahal siya ng komunidad ng simbahan. Dumaramay siya sa mga taong nangangailangan ng tulong. Mahusay siya sa mga batang nakakasalamuha niya. Matyaga, palabiro at handang gumawa ng higit pa sa inaasahan. Isang mabuting tao sa pangkalahatan. Mahinhin magsalita, malambing sa mga bata. At gayon pa man, sa ilalim ng lahat ng iyon, may madilim na bagay na nagtatago. Nakabaon ng malalim kung saan walang sino man ang makakakita. Sa pamamagitan ng kanyang gawaing simbahan, naging bahagi si Rudolph ng isang solidong samahan ng magkakaibigan. Kasama rito ang isang lalaking nagngangalang Hardiman, ang kaibigang si Shinta at isang babaeng nagngangalang Ade Yunairi Zabani na kilala sa tawagan na Icha. Hindi lang sila basta kakilala. Sila yung uri ng magkakaibigan na laging nandyan para sa isa't isa. Magkakasama silang nagtatrabaho, nagdarasal at namamasyal. Nagsisimula na noon si Rudolph sa paggawa ng mga relihiyosong content, podcast at mga post sa social media at tumutulong ang mga kaibigan niya rito. Si Icha, partikular na sa aspeto ng produksyon, ang madalas niyang katuwang sa paggawa ng content. Kaya, kung titingnan mula sa labas, tila ito isang malusogan na suportang komunidad. Isang pastor na napapaligiran ng mabubuting taong naniniwala sa kanyang ginagawa. Ngunit ang hindi alam ng komunidad na iyon, may isang bagay na matagal nang unti-unting kumakain kay Rudolph sa loob ng maraming taon. Noong 2015, nagkasosyo sa negosyo sina Rudolph at Hardiman. Hindi ito naging maganda. Sa kalagitnaan ng takbo nito, nagkaproblema at tuluyang bumagsak ang negosyo. At isinisi ni Rudolph ang lahat kay Hardiman. Nasira ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit dahil hindi natutunan ni Rudolph ang malusog na paraan ng paglapas ng galit, wala siyang ipinakita. Walang away, walang masinsinang usapan para magkalinawan. Wala talaga. Kinimkim niya ang lahat. Pagdating ng 2022, taon na niyang dinadala ang matinding galit na ito. At sa paglipas ng panahon, hindi na lang basta dating kaibigan ang tingin niya kay Hardiman. Naging labis siyang nahumaling dito sa masamang paraan. Tinawag niya itong kanyang nemesis. Hindi lang basta taong kinaaayawan, kundi mortal na kaaway. Kaya isipin ninyo kung ano ang naramdaman niya habang nag-i-scroll sa social media at nakikita ang mga larawan ni Shinta at Icha kasama si Hardiman. Ang mga taong pinakamalapit sa kanya na nakikipag-bonding sa mismong tao na pinakakinamumuhian niya. Sa karamihan, maaaring nakakalungkot o nakakatampo ito ng kaunti, ngunit sa huli ay papalampasin din. Subalit para kay Rudolph, ito ay isang kataksilan. Alam ni na Icha at Shinta na hindi sila okay ni Hardiman. Alam nila pero nanatili pa rin silang malapit dito. Doon na nagbago ang paghihiganti mula sa isang simpleng pantasya patungo sa isang konkretong plano. Si Hardiman ang pangunahing target, ang taong taon na niyang iniisip, ngunit gusto rin niyang mamatay si Shinta. Para sa kanya, pumanig ito kay Hardiman, kaya napabilang ito sa listahan. Ang plano ay pasunod-sunod na itumbas silang tatlo, sina Hardiman, Shinta at Icha. Ang una niyang hakbang ay subukin kung kaya niyang mapalabas si Hardiman. Nagpadala siya ng mensahe sa nakababatang kapatid ni Hardiman sa social media na nagkukunwaring gustong bigyan ng sorpresa si Hardiman.
Ngunit hindi siya pinansin nito. Walang sagot, walang tulong, walang pagkakataon. At sa parehong pagkakataon, naging malinaw na hindi niya maaabot sina Hardiman at Shinta kapag handa na siyang kumilos. Si Hardiman ay nasa palay, habang si Shinta naman ay nasa Simarang. Dalawa sa mga taong gusto niyang patayin ay wala man lang sa lungsod. Pero si Icha ay nasa Jakarta at nagtitiwala ito sa kanya. Kasali na ito sa kanyang mga ginagawang content, kaya naman may malinaw siyang dahilan para makipagkita rito. Dahil dito, nagkabaliktad ang pagkakasunod-sunod. Si Icha ang naging unang target na maaari niyang unahin. Ang una niyang naisip ay kumuha ng ibang tao para gawin ang pagpatay. Naghanap siya online ng isang hitman o mamamatay tao. Siyempre, hindi ito naging madali. Karamihan sa mga nakita niya ay mga kahina-hinalang website na nagdadala lang sa kanya sa walang katapusang mga patalastas. Nang sa wakas ay makatagpo siya ng tila totoong site, nalaman niyang ang presyo nito ay lampas na sa kanyang budget. Kaya naman, nagpasya siyang siya na mismo ang gagawa nito. Todo-todo ang ginawa niyang paghahanda. Nag-ikot siya sa mga hotel sa buong Jakarta para maghanap ng lugar na may pinakakakaunting CCTV camera. Isang lugar kung saan maaari siyang pumatay nang hindi nag-iiwan ng ebidensya sa video. Una siyang naghanap ng pwesto sa South Jakarta. Ngunit nang pumunta siya roon, fully booked na ang lahat ng kwarto. Kaya nakahanap siya ng ibang lugar. Isang daily rental unit sa Green Pramuka City Apartments sa Central Jakarta. Perpekto ang lugar na ito, kaya nag-book siya para sa isang gabi. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga paghahanda. Sinearch niya sa Google kung paano pumatay ng tao ng tahimik para hindi marinig ng mga kapitbahay. Bumili siya ng isang pakete ng cable ties para itali si Icha. Gumawa siya ng senaryo kung saan kusang papayag si Icha na magpatali ng hindi pumapalag at walang ingay. At sa buong panahong iyon, nanatili siyang isang pastor. Nagtuturo pa rin sa mga batang may espesyal na pangangailangan at ngumingiti sa lahat ng taong walang kaalam-alam sa nakatago sa likod ng ngiting iyon. Noong October 17, 2022, kinontak niya si Icha at tinanong kung maaari ba itong tumulong sa pag-film ng isang promotional video para sa pag-sponsor ng kanyang podcast. Dahil kasama naman talaga ito sa kanyang mga content, pumayag si Icha ng walang tanong-tanong. Nagkasundo silang mag-record sa mismong araw na iyon. Ipinaliwanag niya ang takbo ng promo na para di umano sa isang health necklace. Simple lang ang konsepto. Gaganap si Icha bilang biktima ng kidnapping na nakatali ang mga kamay at paa gamit ang cable ties, habang si Rudolph naman ang kikilos bilang kidnapper na may hawak na laruang baril. Ang twist ng kwento, ang suot niyang health necklace ay mahiwagang magbibigay sa kanya ng lakas para makalas ang mga tali. Medyo corny, oo, pero hindi ito isang bagay na paghihinalaan mo kung ang kaibigan mo mismo ang nagmungkahi sa'yo. Nang makapasok sila sa kwarto noong madaling araw ng hapon na iyon, agad niyang inihanda ang eksena. Kinalikot niya ang kamera, nagkukunwaring hinahanap ang tamang anggulo, at pagkatapos ay itinali ang mga kamay at paa ni Icha para sa isang practice run. Pagkatapos nito, muli niya itong itinali at doon na niya isiniwalat ang katotohanan. Ang buong promotional video ay isang kasinungalingan. Nalito at natakot si Icha. Nagpumigla siyang makawala, ngunit lalo lang itong ikinagalit ni Rudolph. Sinampal niya ito ng malakas sa mukha at pinatahimik. Natahimik si Icha at doon ibinuhos ni Rudolph ang lahat ng kalit na kinimkim niya ng maraming taon tungkol kay Hardiman, tungkol kay Shinta at kung gaano siya kadihado at trinaydor nilang lahat. Habang nakatali pa rin si Icha, kinuha niya ang cellphone nito. Binuksan niya ang mobile banking app nito, pinilit itong ibigay ang PIN
at pagkatapos ay nag-transfer ng 19.5 milyon rupya mula sa account nito. Humigit kumulang 66,787 pesos sa kasalukuyan. Ang pera ay hindi direktang pumunta kay Rudolph. Napunta ito sa account ng kanyang asawa na si Christina Martha. Pagkatapos, pinilit niya si Itcha na tawagan ang pamilya nito. Pinakiusapan niya ang pamilya na magpadala pa ng karagdagang 10 milyong rupya sa sarili nitong account na ginawa naman ng pamilya ng walang kaalam-alam sa totoong nangyayari sa kabilang linya. Ang kanilang anak ay nakatali sa isang apartment kasama ang isang lalaking papatay sa kanya sa susunod na ilang minuto habang sila naman ay nagpapadala ng pera dito. Pagkatapos nito, binusalan niya si Itcha ng tela at sinilyuhan ang bibig nito gamit ang itim na duct tape. Lumabas siya ng kwarto, naupo sa sala sa harap ng TV at nag-isip. Sinabi ng pulisya kalaunan na ginamit niya ang oras na ito para pag-isipan kung kailangan ba talaga nitong patayin si Itcha. Bumalik siya sa loob. Tinanong niya si Itcha kung sakaling papakawalan niya ito, magsisisigaw ba ito kapag nakarating na sila sa kotse. Umiling si Itcha, ngunit hindi naniwala si Rudolph. Sinabi niyang nagsisinungaling ito, na pumayag na itong patawarin siya noon pero nagbabalik pa ring pumunta sa pulisya na sa sandaling magkaroon ito ng pagkakataon, isusumbong siya nito. Maliban sa asawa at mga anak ko, sabi niya, kayo lang ang meron ako. Pero hindi niyo ako tinitingnan ng ganyang paraan. Isinubsob niya ito sa kama at pagkatapos ay sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. Sinuri niya ito. Idiniin ang daliri sa ilalim ng ilong nito para masigurong patay na nga. Para masigurong wala na talaga ito. Pagkatapos noon, nagising siya sa realidad. Kailangan niyang gawan ng paraan ng bangkay. May dala siyang malaking plastic bag sa apartment. Walang nakapagkumpirma kung dinala niya ba ito partikular para sa layuning iyon o para sa iba pang dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, may malinaw na itong pakinabang. Isinilid niya ang bangkay sa plastic bag. Sinilyuhan ng itim na duct tape, isinakay sa shopping cart at tinakpan ng mga unan. Hinalughog niya rin ang mga gamit nito at kinuha ang lahat ng may halaga. Laptop, cellphone, ATM card, pera, ginto at ang mga alahas. Pagkatapos ay iginulong niya ang shopping cart palabas ng hallway patungo sa elevator bandang alas 7:25 ng gabi. Siya ay nakangiti ng malapad. May iba pang tao sa elevator nang pumasok siya at binigyan din ito ni Rudolph ng isang masayahin at magiliw ng ngiti. Mukha siyang galing lang sa isang bagay na nagpasaya sa kanya ng husto. Walang mag-aakala na gamit ang cart na iyon, inililipat niya pala ang bangkay ng isa sa kanyang mga matalik na kaibigan. Ikinarga ni Rudolph ang bangkay sa sarili niyang kotse. Idinrive patungong Pundok Didi at itinapon sa ilalim ng Bichakayo Toll Road. Doon ito natagpuan pagkaraan lamang ng 2 oras. Ang bangkay sa loob ng plastic bag na may lumalapas na mga daliri sa paa at ang pagdating ng mga pulis. Agad na nagsimula ang investigasyon. Ngunit naging mahirap sa simula na matukoy kung sino ang gumawa nito dahil nawawala ang karamihan sa mga personal na gamit ni Itcha. Kaya naging mas mahirap ang pagkakakilanlan sa kanya. Napansin ng mga investigador ang mga pasa sa kanyang mukha at mga marka ng sakal sa kanyang leeg. Nang matagumpay nilang matukoy ang pagkakakilanlan nito, sinimulan ng mga pulis na pagtagpi-tagpiin kung sino ang huling nakakita sa kanya at isang pangalan ang lumabas, si Rudolph Tubing, ang kaibigan niya sa simbahan, isang taong kilala niya na ng maraming taon at pinagkakatiwalaan niya ng sapat para sumama sa isang bakanting apartment. Dahil dito, sinimulan ng mga pulis na subaybayan ang kanyang mga galaw. Nang walang kaalam-alam na tinutugis na siya ng mga pulis, sinubukan ni Rudolph na mangolekta ng mas maraming pera hanggat maaari. Bandang alas 6 ng umaga,
Pumunta siya sa isang Bank Mandiri ATM sa Jalan Jatimakmur at nag-transfer ng karagdagang 11.2 milyon rupya mula sa account ni Icha patungo sa sarili niyang account. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa isang pawn shop sa Jatiwaringin sa Pundok Giti. Doon siya naabutan ng mga pulis bandang alas 9:30 ng umaga. Nandoon siya para subukang ibenta ang laptop ni Icha. Kalaunan, nalaman na plinano niyang gamitin ang pera mula sa mga ninakaw na gamit para ibayad sa isang tao na papatay kay Hardiman dahil hindi niya kayang bayaran ang hitman gamit ang sarili niyang pera. Pagkaraan ng 1 o 2 araw, 2 CCTV clip mula sa araw ng pagpatay ang nag-leak online. Ang una ay nagpakita kina Rudolph at Icha na magkasamang sumakay sa elevator noong hapon na iyon. Walang kahina-hinala. Lumabas lang si Rudolph sa elevator at sumunod si Icha sa likod niya na sumusunod sa kanya nang walang kaalam-alam na hindi na siya makakalabas ng buhay sa gusaling iyon. Ang ikalawang clip ang siyang nag-viral. Ang shopping cart, ang mga bag, ang ngiti. Walang anuman sa kanyang body language ang nagpapahiwatig na siya ay isang mamamatay tao. Ngunit ang ebidensya ay naandun mismo sa loob ng shopping cart. Ang video ay muling na-post ng daan-daang beses sa social media at umabot sa mga balita sa TV sa Indonesia sa loob ng ilang araw. Nagsimula siyang tawagin ng mga tao na The Smiling Killer o ang nakangiting mamamatay tao. Nang lumabas ang mga detalye na ang lalaki sa video ay isang batang pastor at isang therapist para sa mga batang may espesyal na pangangailangan, hindi alam ng mga tao kung ano ang iisipin. Wala rin sa mga nakakakilala kay Rudolph ang makapaniwala. Ang mabait at mahinhing magsalitang lalaki sa simbahan ay ang mamamatay tao. Ang lalaking nagtatrabaho para tulungan ang mga mahihina at nangangailangang bata. Sa interogasyon, lumabas ang buong katotohanan. Ang matagal na galit kay Hardiman, ang mga taon ng naipong puot, at ang katotohanan na hindi naman talaga si Icha ang nakatakdang mamatay. Si Hardiman ang taong talagang gustong patayin ni Rudolph, na matagal na niyang gustong gawin at kasama rin si Shinta sa listahan. Ngunit si Hardiman ay nasa Bali noong araw na iyon at si Shinta naman ay nasa Simarang. Pareho silang hindi maabot. Si Icha lang ang tanging tao sa kanilang magkakaibigan na aktual na madadala ni Rudolph sa isang kwarto at nagtiwala naman ito sa kanya ng sapat para sumunod sa isang bakanting apartment. Kaya siya ang naging biktima na kanyang pinatay. Ang plano pagkatapos kay Icha ay gamitin ang perang nakuha mula sa mga account nito para kumuha ng taong tatapos kina Hardiman at Shinta. At tungkol naman sa ngiting nahuli sa CCTV, sinabi ni Rudolph na iyon ay ngiti ng kaginhawaan. Sa wakas ay naalis na ang pasanin sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng guilt o konsensya dahil para sa kanya, ito ang paraan para maabot ang kanyang layunin at mailabas ang lahat ng kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Nag-utos ang pulisya ng isang psychiatric evaluation. Hindi kasi kumikilo si Rudolph ayon sa inaasahan sa isang taong kamamatay lang ng kanyang kaibigan. Hindi siya nagpakita ng guilt o pagsisisi. Sinabi niya sa mga investigador na nakaramdam siya ng kasiyahan at ang pakiramdam niya ay natapos na ang kanyang misyon. Natural, nagdulot ito ng mga katanungan kung may sakit ba siya sa pag-iisip. Ngunit ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri na hindi siya isang psychopath o sociopath. Walang anumang masusuring mental disorder na magpapaliwanag sa kanyang ginawa. Isa lang siyang tao na nagdadala ng napakaraming naipong galit na humantong sa pagpatay sa isang kaibigan dahil dito. Gayunpaman, habang mas naghuhukay ang mga investigador, palagi silang bumabalik sa kanyang pagkabata, ang pang-aabuso, ang mga pinigil na emosyon, at ang habang buhay na paglunok
sa kanyang mga nararamdaman. Walang anuman dito ang nagbibigay katuwiran sa kanyang mga aksyon, ngunit itinuring itong isang paliwanag. Sa usaping legal, maayos ang kanyang pag-iisip. Ganap niyang nalalaman ang kanyang ginawa at kwalipikado siyang humarap sa paglilitis. Nagsimula ang paglilitis sa Central Jakarta District Court noong March 6, 2023 at tumakbo ito ng humigit kumulang 4 na buwan. Sa buong panahong iyon, hindi mapigilan ng social media sa Indonesia ang mag-usap tungkol dito. Ang nakangiting mamamatay tao, ang pastor, ang shopping cart, at ang malaking pagkakaiba ng kanyang pagkatao tuwing linggo kumpara sa ginawa niya sa loob ng apartment na iyon. Noong July 13, 2023, ibinaba ni Chief Judge Ading Abdul Kohar ang hatol, 20 taong pagkakakulong para sa premeditated murder o pinagplanuhang pagpatay na eksaktong hiningi ng mga taga-usig. Ito ang pinakamataas na takdang parusa na magagamit sa Indonesia dahil ang mas mabigat na parusa na lang ay habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Ang mga nagpapabigat na salik o aggravating factors na binanggit ng mga hukom ay ang pagpatay niya sa isang kaibigan na kilala niya ng maraming taon. Ang krimen ay pinagplanuhan at nagdulot ito ng matinding ligalig sa publiko. Ang mga nagpapagaan naman na salik o mitigating factors ay ang kawalan niya ng naunang kriminal na record. May pamilyang umaasa sa kanya, nagbigay siya ng buong pag-amin na nakatulong sa mabilis na takbo ng paglilitis at nagpakita siya ng magalang na pag-uugali sa loob ng korte. Umiyak sa korte ang nakatatandang kapatid ni Itcha na si Distiawan. Sinabi niya sa reporter pagkatapos na karapat dapat si Rudolph sa parusang kamatayan. Dapat daw ay makuha rin nito ang nakuha ng kanyang kapatid. Idinagdag niya na kahit bigo siya sa naging hatol, igagalang pa rin niya ang desisyon ng korte. At si Rudolph, nang basahin ng hukom ang 20 taon, ay ngumiti lamang. Kasalukuyan pa rin nasa kulungan si Rudolph. Walang pampublikong record kung naghain ba siya ng apela. Nagpatuloy ang takbo ng buhay, ngunit ang kasong ito ay nananatiling nakatatak sa alaala ng publiko. Ang kanyang kwento ay patuloy na binabanggit sa mga usapan sa Indonesia tungkol sa kinikimkim na kalit, kung ano ang maaaring kahihinatnan ng pang-aabuso sa pagkapata kapag walang pumansin dito, at kung paano mo ganap na maitatago ang isang bersyon ng iyong sarili sa likod ng iba. Narito ang isang lalaki na inakala ng lahat ay mabait at madasalin. Isang lalaki na pinagkakatiwalaan ng kanyang kongregasyon, sinasamba ng kanyang mga estudyante at itinuring na pamilya ng kanyang samahan. At sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang taong may kakayahang magtanim ng tahimik at nakatutok na galit sa loob ng ilang taon na humantong sa pagpatay sa isang ganap na walang kasalanang babae. Ang footage ay nasa online pa rin at patuloy na nai-repost at hindi pa rin lubos na mapag-isa ng mga tao, ang lalaki sa elevator at ang lalaki sa simbahan, ang minahal ng kanyang kongresasyon, ang hinangaan ng kanyang mga estudyante at ang pinagkatiwalaan ni Itcha ng sapat para sumunod sa isang bakanting apartment. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!